lahat sa ating 95 na mga participants and counting. Siguro iba kabubukas lang ng kanilang mga cellphone or ngayon lang narinig yung alarm. So, yun po. Opti morning po sa lahat. At syempre, maraming salamat po sa ating napakasipag na host. So, palakpakan po natin. Meron tayong mga clap na mga emojis. So, pwede natin pong gamitin yan. Para po, palakpakan natin si Ma'am Jessica Bertudes. So, isa sa mga talagang committed na nagbibigay po ng oras every Tuesday, ng 4 a.m. So, 3 a.m. lang siguro, gising na to. Diba? So, isa sa mga nag-e-effort po at masipag natin na host, si Ma'am Jessica. So, maraming salamat, Ma'am Jessica. Diba? Sa effort and sa sa napakagandang introduction sa akin. So, yun po. Opti morning po ulit sa lahat. Alam ko marami pa pong hahabol dito ngayon. So, nakakatawa po kasi medyo matagal ko na pong hindi ginagawa ito. Itong Zoom meeting 4 a.m. Okay po. So, pero nakaka-excite pala at saka may halong kaba. So, yun, nakakatawa lang po dito sa Zoom meeting, dito sa technology nito, talagang naaabot natin ang isa't isa kahit nasa malalayong lugar po tayo. So, okay lang po ba mag-comment po kayo ng lugar nyo dito po sa chat box para makita po natin kung mga taga saan yung mga attendees natin. Sigurado po ako ito, Luzon, Visayas, and Mindanao. Manila, si Ma'am Juliet Bertudes. Yan, Gloria, Capiz, San Pablo City, Taytay Rizal, Malolos, Bulacan, San Rafael, Bulacan, Pasay, Baguio, Baguio, Bohol, Calamba, Cebu. Diba? Opti morning, Sariaya, Quezon, si Ma'am Pe, Magdalena, Laguna. So, yun po, maraming salamat po sa mga nag-cooperate, nagka-participate po. Grabe, sobrang mga active. Okay po, so, yun po. Yan, ang dami nakakatawa. May mga kilala ako na nakikita dito sa monitor. Yan, si Ate Pani, isa sa mga team member din po namin. Yan, so, yan, maraming salamat po. May USA? Ito po ba yun, USA? United States of America? Grabe, nakakarating ng US yung ating training. So, yun po. Maraming salamat po. Nasa 100 plus na po tayo ngayon. At, grabe, nakakatawa. Alam niyo po, nakakatawa yung Zoom meeting kasi yung effort natin dito, nunala po pa kayo, kalahati lang. Kalahati lang po yung effort natin. Bakit po? Tingnan niyo po, nakakuha ko ngayon pero naka-short up. Diba? Yun yung kagandahan sa natin, Zoom training, Zoom meeting. Diba? Tingnan niyo po, makita ko sa inyo. Short. Pero naka-quote. Ibig sabihin po, sabi ko nga po sa inyo, yung effort natin kalahati lang. Diba? Hindi, biro lang po. So, pinapatawa ko lang po kayo para at least mabuhayan naman po kayo kasi baka yung iba inaantok pa. Yung iba parang nakabantay pa sa tindahan. Magayata nagbukas sa tindahan. Okay po. So, yun po. Dun po sa mga bago lang po ako nakakita, sa mga hindi po masyadong familiar po sa akin, magpakilala din po ako ng konti, para at least alam niyo kung sino po yung speaker, saan po nanggaling, para at least, parang nagkukwentuhan lang po tayo dito. So, yun po. Background ko po, dati po akong empleyado ng SM, at nag-start po ako dito kay One of the February of 2019. So, more than 5 years ko na po na ginagawa po si One of the. So, 5 taon ko na po ngayong February. At masasabi ko po talaga na 360 degree ng buhay ko at ng pamilya, nagbago na. Okay, kung mapapansin niyo po, dito po ako ngayon sa bahay. Yung background ko, nasa bahay po ako. Pero, anong oras na po kami nakarating kanina? Siguro mga 12 or magto-12 na po. Galing kami ng Pasig City, galing din po kami ng Cainta Rizal. So galing po kami sa Hataw, Team Bounty International yung isa sa mga grupo po natin dyan sa Pasig at sa Cainta. At yun po, late na nakauwi, so late na nakatulog. At ang malupit po nito, maaga tayong gumising. Okay po, so 3 a.m. po, gising na po tayo para makapag-prepare po
dito sa ating pong training. At yun po, sana po ay makinig kayo mabuti. Sa mga magsusulat po, mas maganda magsulat po kayo. Sa mga mag-i-screenshot, pwede din naman po. Pero ako po ay prepare po yung talaga nagsusulat sa notebook para po at least meron kayong magagamit pag dumating yung time na kayo naman po yung mag-training sa inyong mga downlines at sa inyong mga future po na mga magiging grupo. Okay po. So para meron po kayong babalikan kasi naalala ko lang din po, nung time na nag-i-start ako sa ganitong negosyo po way back 2009, ano po, so nasa 15 years na po ako sa industry, talagang meron po akong mga notebook na ginamit. Talagang sinusulat ko kung ano yung sinasabi ng mga speaker para po at least meron akong binabalikan. Okay po, kasi noong time na yun, hindi pa rin masyadong uso ang cellphone. Kaya talagang notebook po kami noon. Ano po, at saka ang kagandahan po sa notebook, pag nawala, pag binalikan mo, nandun pa rin. Pag ang cellphone mo nawala, pag bumalik ka, wala na yan. Yan po, kaya maganda po talaga meron tayong mga notebook na ginagamit. Okay po, so yun po, mag-screen share na po ako. Yan. Yan po screen sharing lang po tayo. Wait lang po. Yun. Yan. Nakikita po ba? Type nga po number 1. Nakikita po yung ating slide. Sige po, type natin number 1. Yan, maraming salamat po ulit sa mga nagpa-participate. Yan, 111 participants na po tayo. Tama-tama. So, abot na abot pa po yung po ating mga humahabol pa. Okay po. So, sige po, simulan na po natin yung ating pong training. And yan po. So, ito po yung ating training. Ano po? Siyempre po yung ating pong gabay training. So, siyempre, magpapasalamat din po muna ako. Siyempre, bago tayo mag-start sa ating pong upline Castillo. So, siya po yung nagsimula dito pong ating gabay program para maabot po yung ating mga kasamahan na optimians na malalayo. Ano po, mabigyan ng pagkakataon na maka-attend po ng mga ganitong trainings online na yung mga hindi po nakaka-attend ng head office kasi sobrang layo, ano po, nabibigyan po ng chance na maka-attend po ng ganitong Zoom training. Okay po. Siyempre po sa ating chairman po, Chairman Marvin Baro. Pasalamatan din po natin yung ating chairman, ano po, na talagang walang sawang nagsisipag at nagtatrabaho po para mas lalong mapaganda po yung ating kumpanya. Okay po. So bigyan po natin ng palakpak dyan yung ating emoji na club. Palakpak po natin ang chairman. Ano po, at ang ating buong company, ang One of the Lifestyle International. Okay po. So yung topic po natin ngayon, okay po, so Millionaires Club Orientation. Okay po, yun, naibigay po sa atin na topic, pero ito po yung ginawa natin or ginawa po na slide na po, how to have a millionaire mindset. Okay po, attracting wealth with a prosperity mindset. Okay? Kasi, tandaan niyo po, bago po tayo magkaroon ng million or kumita ng million, lahat po yan nagsisimula po muna sa tinatawag na mindset. So, kahit ako po, si Upline Gab, Mari Chris, Sir Lester, si lahat po na naging Hall of Famer, Anthony Hernaez, lahat po ng top earner po, talagang bago po nagkaroon ng milyon na actual po, nagkaroon muna dapat po ng millionaire mindset. So yun po yung kailangan pag-usapan natin. Okay, meron na po ba dito sa mga attendees na Millionaires Club? Type nga po ang number 2 kung meron na dito M Club. Parang karami, meron. Ma'am Jessica. So, at alam ko po, yung mga iba dito, kahit di pa kayo M Club, dadating po ang time. Ano po, basta tuloy-tuloy kayo, maaabot nyo rin po yung Millionaires Club. Ma'am Tess Santiago, congratulations po sa mga Millionaires Club po natin. Ano po, so lahat po yan. Si Dayaw, siguro pamilinta o yung asawa po siguro. Ano po. So yun po. Yan. Monique de la Cruz. Diba? Mas maganda nga po kung kahit hindi ka pa M Club ngayon, i-claim mo na. Ano po, na magiging milyonaryo ka.
Ano po, yun po yung tinatawag na millionaire mindset. Wala pa man, ano po, hindi mo pa man hawak yung milyon, talagang buo na po sa isip mo na magkakaroon ka talaga ng milyon. Hindi lang palakpak, kundi milyon na income. Dito po kay One of T. Okay? So, yan. Pag-usapan po natin dito, ano po ba yung mga kailangan natin pag-usapan? Ano po? So, number 1 po, pag-usapan po natin yung law of attraction. Ano po, kasi ito po isa sa mga, alam ko, gas-gas na po ito sa industry natin. Pero isa po ito sa mga basic na kailangan matutunan natin. Ano po yung tinatawag na law of attraction, the most powerful law in the universe. So, ito po yung powerful na batas ng universe, yung tinatawag po na law of attraction. So, yun po yung isa sa mga pag-uusapan natin. And pangalawa po, yung difference between rich mindset and poor mindset. So, ito po, marami makaka-relate dito. Ano po, kasi marami sa atin mga nagne-network na, nandito na sa industry, nandito na kay OFT, pero hindi pa nila ma-define kung ano ba dapat yung maging mindset. Ano po, kung gusto maging mayaman. Okay po, so dito po makikita nyo yung comparison or yung iba makaka-relate po dito. Okay? So babalikan po natin yan mamaya. And number 3 po, yung top 10 secret to success. Okay po, so motivation is one of the secrets to success in life. So ito po, bibigyan ko po kayo ng mga tips and mga secrets po. Ano po, na mga nagamit din namin kaya kami naging successful dito po kay One of T. Okay, so excited na po ba kayo? Type nga po number 3. Okay, update ulit tayo kung ilan yung mga participants. 170 participants and counting. Okay, so mabilis lang po yung training natin. Ano po, siguro po mga 30 minutes and 3 hours. Biro lang po, ano po. So yan po, simulan na natin. Yan, number 1. Ano po, na topic din natin dito, talagang isa sa mga pinaka-paborito ko po, na walang kamatayan, na law of attraction. Okay? So, yung law of attraction po, ano ba talaga yung law of attraction? Diba? Kasi madalas po naririnig lang natin to, ano po, dito sa mga trainings, naririnig natin sa mga motivational speaker, na napapanood natin sa YouTube or sa Facebook. Okay po? So, ano ba yung law of attraction? Sabi po dito, what we focus on, we attract. So, kung ano daw po yung madalas na binibigyan po natin ng pansin o yung mga bagay na pinagpupukusan natin, yung po yung na-attract natin. Naniniwala po ba kayo doon? Type nga po number 1. Kung naniniwala ako kung ano yung madalas na focus mo, yun yung na-attract mo. Okay? Yan. Yan. Law of attraction defines your ability to attract into your life. What you focus on, whatever you imagine is achievable. If you take action on a plan to get where you want to be. Okay po? So sabi po dito, ano po, yung law of attraction daw po, ito po yung ability natin na mag-attract, ano po, ng mga bagay-bagay, ano po, na ginagagamit po natin sa ating buhay. So, kung ano daw po yung madalas na ini-imagine natin, yun yung nangyayari sa buhay natin. Ano po, example, ganito po, kung ano po yung madalas na iniisip mo, yun yung madalas na ginagawa mo. Ano po, parang ganito po, kung ikaw po ay lagi nag-iisip ng mga drama sa buhay, so malamang sa malamang po ang laging hanap ng isip mo, ano po, di yung mga madrama din po ng mga palabas, mga teleserye. Diba, agree po ba kayo doon? Type nga po number 1. Diba? Hanggang ngayon po ba, ginagawa pa rin po natin yan na talagang nanonood tayo ng mga drama. So, ulitin ko po kung ano po yung madalas yung focus, ano po yung madalas yung iniisip, yun po yung madalas na attract nyo. Ngayon po, kung mahilig po kayo sa mga madadrama na palabas, so yun din po yung na-attract nyo sa buhay nyo. Okay po, ngayon naman, kung mahilig po kayo sa mga motivation, sa mga inspirational po ng mga videos, so yun din po yung ma-attract nyo. So, kung ano po yung ina-attract nyo, kung ano po yung iniisip nyo, kung ano yung madalas nyo pong iniisip, yun din po yung na-attract nyo. Kaya be careful po kung ano po yung mga iniisip natin at yung mga ginagawa natin kasi malamang sa malamang po, yung buhay po natin doon po na natutulad or doon po nahahawig. Di ba po? Kasi baka mamaya, nandito ka sa One of T, pero ang pagdating ng gabi, ang hanap mo lagi, mga drama at teleserye.
Di ba? So magiging emotional ka na. Ano po, ngayon po, pag nagtampo ka sa upline mo, dire-diretso na po yan. So kumbaga madadala ka na ng emosyon mo kasi yun yung madalas na ina-attract mo. Okay po, the true definition of the law of attraction is like attract likes. So doon lang po umikot yung topic. Ano po, kung ano yung madalas mong iniisip, yun yung paniniwalaan mo, at yun din po yung ma-attract mo. At the same time, yun din po yung mangyayari talaga sa buhay mo. Okay? So may natutunan po ba kayo? Yes. Are you learning English yun? Yes. Diba? Yes ba? So next, how to achieve success with the law of attraction. Okay po. So number 1 po, stop relying on luck. Tama? So what you think, you create. What you feel, you attract. What you imagine, you become. Okay po. So huwag na po tayong maniwala dun sa mga swerte-swerte. Kasi yung madalas po, puro Filipino mindset. Ano po, masyado tayong naniniwala dun sa mga swerte-swerte. Tama po, huwag kayo maniwala sa swerte, malas yun. Tama po ba? Diba? Kasi, tinan niyo po kung ang Diyos po gumawa ng swerte at malas, napaka-unfair naman po ng ating Diyos. Kasi bakit po? Gumawa siya ng kakaunting swerte at gumawa siya ng napakaraming malas. Kasi sa Pilipinas po, di ba, mas malaki yung percentage ng mahirap kaysa sa mayaman. Ano po, ngayon po, kung totoo yung swerte at malas, napaka-unfair naman po ng Diyos natin. Di ba, kasi gumawa siya ng ganun. So, hindi po totoo yung malas. Hindi totoo po yung swerte. So, sabi nga po dito, what you think, you create. Kung ano yung iniisip mo, yun yung ginagawa mo. Kung ano yung nararamdaman mo, yun yung na-attract mo. Kung ano yung na-imagine mo, yun yung mangyayari sa'yo. Okay po? So, walang swerte. Walang malas. Lahat po yan, ginagamitan po yan ng kilos. Ano po? So kung magsisipag ka, kahit hindi ka swertihin, may mangyayari talaga sa'yo. Di ba? Pero kung tamad ka, tapos umaasa ka sa swerte, maniwala ka po sa akin, wala talagang mangyayari maganda sa'yo. Sabi nga po, 0% luck, 100% hustle. Ano po? Ibig sabihin po, kailangan talaga trabaho ang gawin natin. Okay? Number 2. Yan. Focus on what you truly want. So, what you focus on expands. Okay po? So, focus on what you truly want. Kung ano ba talaga yung gusto mo na mangyari sa buhay mo, doon ka mag-focus. Di ba po, example, ganito po yan. Gusto mong maging magaling na basketball player. Tama? Tapos ang pinapanood mo, si Manny Pacquiao, si Floyd Mayweather. Di ba? Si Nunit Donaire. Sa palagay niyo po, magiging magaling kayo na basketball player? Hindi po. Di ba? So kung gusto mong maging magaling na basketball player, dapat ang pinapanood mo yung magagaling na basketball player. Nagtatanong ka dun sa mga magagaling na basketball player, sa mga kilala mo, dun ka dapat humingi ng tips. Okay po? So kung ano yung gusto mong maging ka, ano po, dapat yun yung madalas na talagang nasa isip mo, or yung madalas na pinapanood mo, yun yung madalas na dapat na kinakausap mo. Di ba? Kasi kadalasan sa atin gusto maging successful. Pero kinakausap po mga unsuccessful people. Diba? Halimbawa, ganito, nag-o-opti, umaattend ng mga trainings. Di ba po? Pero kinakausap po yung mga tao na hindi naman naging successful dito sa negosyo natin. Diba? Ano matuturo po sa inyo? Wala ituturo sa inyo yun. Tama po. So dapat po, kung gusto niyo maging successful, tanungin niyo po yung mga upline niyo, yung mga tao na naging successful kay One of Yun po yung paniwalaan niyo. Hindi po yung bago ka pa lang sa One of may nakausap ka na hindi naman involved kay One of na kwento mo, tapos sinabihan ka ng negative. Sabi sa'yo, pangit yan, One of networking yan. Tapos pinaniwalaan mo, ibig sabihin, naniwala ka doon sa taong hindi naman, wala namang alam doon sa negosyo na ginagawa mo. So, focus lang po doon sa kung ano yung gusto niyo mangyari po sa inyo. Okay, so may natutunan po ba kayo? Maraming salamat po kay Ma'am Marilu. Yes, tama daw. And number 3, plan your strategy and take action. Okay po, if you fail to plan, you are planning to fail. Okay po, so isa sa mga topic natin dito, ano po, yung kailangan po talaga planuhin nyo inyong mga strategy or yung inyong mga gagawin. Then, gawin nyo po ng action. Okay po, so wala akong pinagkaiba sa ginagawa natin dito sa training, sa gabay program, sa 4 AM rule natin. Napaka mamaya, attend ka ng attend dito, wala kang supply, pang-walong mo na ngayon. Pero,
hindi mo naman ginagawa kung ano, hindi mo naman ina-apply kung ano yung mga natututunan mo doon sa na-attendan mo. So wala din po yun. So kahit umattend ka ng umattend, kung walang application or walang pagpaplano po, hindi mo gagamitin kung ano yung mga natutunan mo, wala din po talaga mangyayari. Ano po? So, wala din pong pinagkaiba sa ginagawa natin sa pag-network. So, dapat po, pinaplano natin talaga lahat. So, dapat po meron kayong planner, diba? Meron po dapat kayo talaga ng mga calendar, ano po, calendar of activities. Dapat alam nyo na yung ginagawa nyo. So, kung halimbawa, February ngayon, dapat po, yung plano nyo ng March, ngayon pa lang inuumpisa nyo ng gawin. Tama po. So, dapat po kinakausap nyo na yung mga downlines nyo, sino yung magpapa-assist, sino may mga event next month, tapos lagay nyo na po sa calendar nyo yan. Diba? Para po at least, hindi po sabog yung galaw nyo. Diba? Para at least po, pagtapos na yung February, pagdating, wala pang March, pagdating pa lang po yung March, alam mo na ano yung gagawin mo na March 1, March 2, March 3, March 4, hanggang sa matapos nyo po yung March, hindi po kayo nasasayangan ng activities. Yun po yung kalagahan na nagpaplano po tayo din sa ating ang ginagawa dito kay One of Team. Okay po? So, kailangan po planuhin yung mga strategy. Ngayon po, kung halimbawa, bago po kayo at wala pa po kayong masyado mga strategy na nagagawa para sa team, kausapin niyo po yung upline niyo. Magpatulong po kayo kung ano po yung mga dapat ginagawa na mga strategy. Okay po? Sa ating pong pag-network dito kay One of Team. Okay po? So, ulitin ko po, if you fail to plan, pag daw po ikaw ay hindi nagpaplano, nagpaplano ka para bumagsak. So, ganun lang po kasi yun. Kaya napakahalaga po na pagpaplano po natin. Okay? So, number 4. Yan, visualize or visualization. Okay po, so the power of your imagination to visualize your goals. Okay po, so napaka-importante po ng visualization, ng pag-visualize. Ano po? So, para lang din po yan, part yan ng law of attraction. So, parang ganito po yan. 5 years ago, nung nagsimula po kami kay One of T, kung anong meron po kami ngayon, wala po lahat yan. So, walang bahay, walang sasakyan, walang sports car, walang mga property. Kahit po yung mga downlines ko, wala din po lahat sila. So, nakamotor lang, ano po, nag-uusap lang po kami sa may 7-Eleven. Pero yung kwentuhan po namin, para po kami nagkukwento ng hindi makatotohanan. Ano po? So parang matinding yung visualization yung ginagawa namin. So wala pa. Pero sa isip po namin, nakikita namin, yung po yung tinatawag na visualize or visualization, hindi pa nangyayari. Pero ang pakiramdam nyo, pag nag-uusap po kayo, nangyayari siya. Nangyayari na. So yun po yung hindi ko makakalimutan nung nagsisimula kami. Kasi tinan niyo po, isa sa mga linya namin, pag nandun kami sa 7-Eleven, nakatambay kami doon. Imagine niyo po, kumakain lang kami ng dingdong or ng mga cornix, boy bawang, expo. Binibili lang po namin, patak-patak lang kami, barya-barya, para makabili lang po sa 7-Eleven, tapos nakatambay kami sa labas. Tapos ang kwentuhan po namin, dadating ang time, na itong 7-Eleven na to, dito po sa may tabi ng SM sa San Pablo, kulang yung parking ng 7-Eleven na to sa mga magiging sasakyan natin. So imagine niyo po wala pa naman yung sasakyan, mga nakamotor pa lang. Ako lang po yung may kotse ng time na yon. Pero yung kwentuhan po namin, kung nandun ka lang, kung makikita mo lang kami kung magkwentuhan, parang totoong-totoo po yung pinagkukwentuhan namin. So nabivisualize po namin, malinaw sa isip namin, na dadating ang time, mangyayari po. And true enough, after ilang years, may mga nakabili na ng kotse. After ilang years, meron na mga naka-SUV, may nakabili ng property, may mga nakabili na ng lupa, may mga nakabahay na. Yun yung pinagkukwentuhan lang po 5 years ago, pero ngayon po, nangyari po siya. At mangyayari pa po doon sa mga iba po na kasamahan natin dito kay One of T. Okay po, so mahalaga po yan, nag-visualize po kayo. So napaka-importante ng visualization. Dapat po wala pa, nasa isip nyo na. Hindi po yung visualization nyo, puro hirap. Tagal ko na kay One of T. 3 months na ako dito, 4 months na ako, 6 months na ako, 1 year na ako. Wala naman nangyayari sa akin dito. Baka talagang walang mangyayari sa akin. Pag ganun po yung visualization nyo, at ganun yung po yung ina-attract nyo, yung law of attraction nyo, wala po talagang mangyayari po sa inyo. So okay lang po maging baliw. Alam nyo, imagine nyo na lang yung mga makakarinig po sa amin.
sa mga kalba, may mga katabi kami doon kasi lagi naman kayo mga katabi doon ng mga empleyado ng SM. Yung iba po, mga naghihintay kasi waiting area din po yun. Siyempre, pag nagkukwentuhan po kami, na magkakaroon kami ng mga sasakyan, pupunoy namin ng sasakyan yung 7-Eleven, siguro po, tingin sa amin ng mga katabi namin doon, ilakas namin mga boses namin magkwentuhan. Siguro, alam niyo po, tinginan sa amin ng mga tao doon, baliw. Ano po, talagang siguro, iniisip ng mga to. Itong mga tao na to, mukhang nasisiraan na ng bait ng mga bata na to. Kasi pinag-uusapan, pagyaman, pinag-uusapan, mga sasakyan. Kung titignan mo naman yung mga itsura, mukhang naman mga statue. Ang dudugyot pa, mga naka-short lang, mga naka-chinelas lang. So, pero, yung pinag-uusapan po, yung binivisualize namin, talagang napakatindi po, talagang matatawa po kayo doon sa pinag-uusapan namin. Pero, yun nga po, dahil matindi po yung aming visualization, nangyari po talaga. Diba? So, yun, natatawa si Ma'am Audrey, tsaka si Ma'am Pamela. Ito, isa naka-red, tsaka isa naka-white, nakikita ko sa monitor. Siguro na-imagine nila yung reaction ng mga tao. Diba? Kasi minsan may mga usapan pa kami doon na, pare, kumusta ka na? Pag nagkita, alam mo, mga excited, kahit hindi pa masyado mga kumikita. Grabe, pare, sabog na sabog. Siyempre, hindi naman alam yung mga lengguwahe natin sa network. Siguro po, yung mga nakakarinig, naku, adik yata itong mga to. Kasi sabog na sabog daw. Pare, kumusta yung downline mo sa Kalamba? Ay, grabe, pare, baliw na baliw. Siguro natatakot na yung mga katabi namin kasi, ay grabe, baliw daw. Grabe, ang hirap naman ito mga to. Mukhang mga retarded yata ito mga baliw yata. Diba? So, yun yung visualization po namin. Natatawa lang po ako pag naaalala ko yung kwento. Diba? So, next topic. Practice positive affirmation. Diba? So, I am capable. I am successful. I deserve happiness. I am loved. I believe in myself. Okay po. So practice nyo po yan, yung positive affirmation. Wag po yung malas ako, pinanganak ako sa mahirap na pamilya, pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap. Iba po kasi ganun po yung mga affirmation. Ganun po yung laging sinasabi. Di ba po? Dapat po. Yan po yung dapat po yung lagi nyong binabanggit po. Di ba? Sa salamin po, iharap mo sa sarili mo. Ano po? Yung alam po, pag nakita mo sa salamin, hindi yung itsura mo, tumakbo ka na. Ano po? Nakakatakot po yun. Kasi iba yung reflection. Diba? Dapat ganito po yung mga affirmation nyo, I am capable. Diba? Kaya mo. I am successful. Dapat hindi ka pa man successful. Ano po? Binabanggit mo na successful ka. I deserve happiness. Ano po? Dapat po, banggitin mo na deserve mo po maging masaya. Diba po? Dapat sabi mo, I am love. Diba? Dapat po, deserve mo po na mahalin ka, iba ng mga tao sa paligid mo. And sabihin niyo po, I believe in myself. Dapat po sabihin mo lagi sa sarili mo, naniniwala ako, iba na magiging successful ako. Kasi tingnan niyo po, kung ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa sarili mo, paano ka paniniwalaan ng ibang tao? Pag binati ka na, uy, kamari, kumusta ka na? Parang yaman-yaman mo na. Ay, hindi nga naghihirap nga ako ngayon Dapat po sinasabi mo, oh yes, payaman. Wala pa man yung mayaman, dapat sinasabi mo, oo, mayaman ako, yayaman ako. Yeah po, so dapat po, maniwala po kayo. Ano po, kahit di pa kayo successful, dapat maniwala po kayo na successful na po kayo. Diba? So yun po yung topic natin, law of attraction, wala pa, dapat po kiniklaim nyo na. Ano po na mangyayari po sa inyo. Okay? So next, yan, ito po, isa sa napakagandang topic, be grateful. Diba? When you are grateful, fears disappears and abundance appears. Okay po. So ano po yung pagiging grateful? So yung pagpapasalamat sa mga bagay na meron ka ngayon. Okay po. Kasi marami po sa atin, mga tao na nakikita na mayroong maganda nangyayari sa ibang tao na mas maganda sa nangyayari sa buhay niya. Nakakalimutan niya tuloy yung mga blessing na meron siya. Okay po, kasi minsan tingin tayo ng tingin sa ibang tao. Ano po, tingin tayo ng tingin sa mga tao na nasa paligid natin, lalo na po doon sa mga nauna sa atin, mas na nagiging successful natin. Nakakalimutan na po natin na ipagpasalamat yung mga bagay na meron po kayong ngayon. Okay po, so always be grateful. Ano po, kahit nauna po yung upline nyo, nauna yung crossline nyo, or nauna yung downline nyo na maging successful, dapat po maging grateful po kayo kung ano po yung meron kayo ngayon. Okay po. So, be grateful. Okay po, kasi minsan po, isa sa mga nagiging reason ng tao
kaya sila nag-quit or kaya sila pinanghihinaan, negative, hindi nagpapatuloy, kasi po hindi sila nagiging grateful. Okay po, dun sa mga blessing na natanggap nila. Example, ganito, nakita mo yung downline mo, tsumeke na mas malaki sa cheque mo. So 15,000 example. Ikaw ang cheque mo lang 5,000. Diba? So feeling mo, naiinggit ka. Diba? So parang nangihina ka kasi bakit mas malaki yung cheque sa'yo ng downline mo. Hindi ka nagiging grateful na ikaw meron kang cheque na 5,000. Baka kasi mamaya yung iba walang cheque. Baka mamaya yung ang cheque ng iba mas maliit pa sa'yo, 3,000 lang, 2,000 lang, 1,000 lang. Ikaw naka 5,000 ka, hindi ka grateful. Malungkot ka. Samantalang nakakita ka, ang cheque lang 500 pero nagtatanong sa tuwa. Ang saya. Diba? Pero yung kita mo, times 10. Nung kita niya, 500 lang yung cheque noon, ikaw 5,000. Pero ikaw, hindi ka masaya, malungkot ka. Kasi ang nakikita mo, yung mas malaki na kinita kaysa sa'yo. Diba? Ang hindi mo nakikita, meron pang mga bagay na meron ka na wala pa dun sa ibang tao. So magpasalamat niyo yun. Be grateful. Alam niyo po, yung magising pa lang tayo. Diba? Kaninang 3 a.m. or 4 a.m., 3:30 a.m. Yung magising ka pa lang, maka-attend ka nitong gabay program. Dapat grateful ka na po nun. Dapat thankful ka na. Kasi tinan niyo po, hindi lahat ng natulog kagabi, nagising pa ngayong araw. Tama po ba? Type nga po number 1. Yung iba po, kinuha na ni Lord. Diba? So, maging grateful po tayo. Yung kung magising ka pa lang, blessing na po yan. Diba? Kasi hindi naman po talaga lahat nagigising. Yung iba po, wala. Nauna na maalam sa atin. So, yung ganito pa lang po, na magising ka pa lang, magpasalamat ka na. Thank you, Lord. Ano po, sa panibagong araw, binigyan niyo po ako ng panibagong araw, panibagong pag-asa. So, maging grateful po tayo doon. Diba? Kung ano po yung mga bagay na meron tayo ngayon, maging grateful muna po tayo. Okay po, maging thankful po na tayo habang inaabot po yung mga pangarap natin. Okay po, kasi sa pong example, may mga tao nangangarap magkaroon ng bagong sapatos. Tama po ba? Naiinggit doon sa mga taong nakakabili ng mga bagong sapatos, bagong tsinelas, samantalang yung iba po, nangangarap na sana meron silang paa. Diba? Walang paa or maliit yung isang paa, may kapansanan. Samantalang ikaw po, ang problema mo, gusto mo magkaroon ng magandang sapatos. Samantalang iba po, gusto magkaroon ng paa. Diba? So, hindi ka grateful. Dapat po, may paa ka, dalawang paa mo, nakakalakad ka ng ayos, maging grateful ka na kahit wala ka pang bagong sapatos. Okay po. So, nasusundan niyo po. Yung training natin, type nga po number 3. Yes. So, be grateful. Okay? So, isa po yan sa mga mahalagang topic natin dito po sa ating how to achieve success with the law of attraction. Okay po, so be grateful. Sabi nga po, pag nagpasalamat ka doon sa mga blessing mo ngayon at naging masaya ka doon sa success ng ibang tao, ina-attract niyo po yung sarili niyong success. Okay po? So, update po tayo, 148, almost 150 na po na mga participants, may mga umahabol pa. Okay po? So, yun po. Maraming salamat po sa mga nagpa-participate. Ma'am Griselda, Ma'am Marilu. So, yes, be grateful. Okay po. So, number 7, na topic po natin. Yan, meditate. Okay? So, the more you meditate, the more you understand yourself. Okay? So, hindi po masamang mag-post naman muna minsan. Hindi po yung mag-post FB, yung post ka muna. Okay po. Kasi baka mamaya sobrang stress ka na pag i-maintain ng group mo, paghahataw mo, pagbebenta mo, pag-attend mo ng mga training. So minsan po mahalaga din po na nagme-meditate po tayo. Okay po, para at least niyo yung sarili niyo ma-refresh po kayo. Para at least makapag-isip kayo ng ayos, makagalaw po kayo ng ayos. Okay po. So at least siguro mga 5 to 10 minutes a day. Mag-meditate ka, yung talagang wala kang ibang iisipin. Kumbaga, meron ka lang, ako po ito, example ng meditation na ginagawa ko po dito sa bahay. Pag gusto ko po makapag-isip ng maganda, kasi siyempre hindi natin maiiwasan po na ano po tayo, yung natin, kumbaga parang na-stress din, kasi siyempre sa paghatang, sa pag-maintain ng group. Pag ikaw po, hindi ka nag-meditate,
talagang hindi ka makakapag-isip na maganda. So ako po, sa mga ginagawa ko po dito, binubuksan ko po yung fountain po ng swimming pool. Ano po yung waterfalls. Meron po ako dito waterfalls. Yan, dito po sa may parting labas ng bahay. Yan po, dyan sa may labas. Nakikita po kayo doon na parang bato sa may tabi ng halaman. Yung po ay waterfalls, filter po ng swimming pool yon. So isa po sa mga ginagawa ko dito, inoon ko lang po yan, yung lagas-las po ng tubig. Nagpo-focus lang po ako dyan. Yung po isa sa mga meditation na ginagawa ko dito. Kapag ginagawa ko po yan, ang pakiramdam ko po, yung wala akong ibang iniisip, nilalayo ko yung cellphone, tapos tinitignan ko lang po yan, pinapakinggan ko lang yung patak ng tubig sa swimming pool, nakakapag-isip po ako ng ayos. Siguro na mga 5-10 minutes o 15 minutes na nakatitig po ako dyan. After nyan, makakapag-isip na ulit ng mga panibagong strategies na pwede pong ituro sa team sa mga downlines. Okay po, so isa po yan. So hindi ko po alam kung ano sa kayo, kung ano, paano po kayo nagme-meditate. Ano po, so yan po isa sa mga example ko lang. Okay po, ngayon kung wala swimming pool sa bahay, at nangangarap pala magkaroon ng swimming pool, yung lababo po muna. Buksan nyo lang po muna yung gripo. Tapos pakinggan nyo po yung lagas-las po nung inyo pong gripo sa lababo. So, huwag nyo lang po patatagalin masyado kasi baka po mas magagalit po yung kasama nyo sa bahay. Ano po? Diba? Ako po, isa talaga sa mga paborito ko yan. Sa ilog, sa dagat, yung hampas ng alon. Nakaka-relax po yan. Okay po? So, meditate. Okay? So, ulitin po natin yung sa number 1, stop relying on luck. Number 2, focus on what you truly want. Number 3, plan your strategies and take action. Number 4, visualize. Number 5, practice positive affirmation. Number 6, be grateful. And number 7, meditate. Okay po, sana po take down note po kayo kasi isa po yan sa mga magagamit po natin. Ano po, para po tayo ay maging successful dito sa ginagawa natin. Okay? So next, yan, number 2 or part 2 po natin na topic. Okay po, so tapos na po tayo sa part 1, number 2 na po tayo. Yan, difference between rich mindset and poor mindset. So paano mo nga ba ma-identify kung ikaw po ay may rich mindset or meron kang poor mindset? Okay po? So yan, ready lang po yung mga ballpen natin yan. Rich mindset versus poor mindset. Okay po? So ito po, rich people believe I create my life. Diba? So, yung mga taong mga mayayaman po tao o yung mga tao na naging mayaman, nagsimula sa mayamang mindset po yan, ang paniniwala po nila na sila yung gumagawa ng buhay nila. Naniniwala po kayo doon? Kasi totoo naman po talaga yan, tayo yung gagawa ng buhay natin. Hindi po ibang tao, hindi magulang natin, mas lalong hindi po anak natin. Di ba po, sa network po, hindi apply natin, hindi downline natin. Tayo po ang gumagawa po ng sarili natin buhay dito. Ano po, while poor people believe life happens to me. Okay po. So, sinisisi po kung sino-sino. Ano po, kung ano yung nangyayari sa buhay niya. Okay po, tinan niyo po yung pinagkaiba. Rich people believe I create my life. Yung poor people believe life happens to me. Okay po. Next po. Yan. Yan. Rich people are committed to be rich. Okay po. So, yung mga mayayamang tao daw po, naging committed po yan, kaya po sila yumaman. Okay po. So, rich people are committed to be rich. So, committed po sila. Ano po? Samantalang ang poor people wants to be rich. Gusto lang po nila. Ano po? Gusto lang po nilang yumaman. Pero ang problema, hindi naman sila committed. Diba? Iba po kasi yung gusto dun sa talagang committed ka na gusto mong mangyari sa'yo. Ano po? So, iba daw po gusto lang. Ay, gusto kong yumaman. Wala namang ginagawang action. Hindi naman nagko-commit. Diba? Gusto yumaman, hindi naman lumalabas ng bahay, hindi naman nagbebenta ng products. Diba po? Hindi naman nagre-recruit. Hindi naman sinishare yung business. Diba po? Paano kaya yaman nun? So, yun po yung gusto mo lang, pero hindi mo ginagawa. Diba? Samantalang yung mayayaman po, committed talaga sila na gusto nila maging mayaman. Ibig sabihin po, pag committed ka, may ginagawa kang action. Kasi committed ka.
Yan po, ma-attend ka ng training, nagbebenta ka ng product, nag-i-invite ka, kung online man yan or offline man yan, at least nag-i-invite ka. Ginagawa niyo po yung negosyo. Diba? Yan po yung pinagkaiba ng rich people mindset at saka po ng poor people mindset. Okay po. So next. Rich people think big. Okay po. Malawak mag-isip. Ano po? Yung mga madayaman tao. Okay po. So rich people think big. Okay po. Samantalang yung mahihirap po, di ba po, ang liliit po mag-isip. Ano po, isang example po niyan, sa opportunity. Ano po, yung mga employed or mga empleyado, ang mindset po nila, hanggang doon na lang talaga. So ayaw po nila maghanap ng extra income. Di ba po, ang gusto lang po nila, pumasok po 8 to 5, 9 to 6, 10 to 7. Di ba po, so yun po yung gusto lang nila. Magtrabaho na magtrabaho. Kumbaga doon lang po na umiikot yung kanilang mindset. So ang tawag po dyan, comfort zone. Samantalang nagtataka po tayo, bakit yung mayayaman, payaman ng payaman? Tama po ba? Tignan niyo po example, SM, Henry C. Isa lang po ba yung source of income niyan? Hindi po. May SM, di ba po mga malls? Di ba yung SM Prime Holdings Company, marami pong under yan. Meron pong SMDC. Di ba? Meron po siya mga condo. Meron po siya mga subdivision, mga high-end subdivision. Meron po siyang bangko. Meron siyang BDO, meron po siyang China Bank. Di ba? Meron po siyang Alphamart. Di ba? So, ibig sabihin po, yung mayayaman, ang laki po nila mag-isip. Hindi po sila nagpo-focus sa isang source of income lang. Marami po silang mga naiisip pa. Kaya po yung reason kung bakit ang mayayaman, payaman ng payaman, at yung mahirap, nananatili mahirap. Kasi nga po, ayaw maghanap ng extra. Di ba po? Samantalang yung mayaman na naghahanap pa ng extra pagkakakitaan. Ang napaka-weird po dito, yung mga mahihirap, alokin mo ng extra income, sasabihin sa'yo scam. Ay, extra income yan, kadiri. Ayoko nga ng ganyan. Di ba? Samantalang yung mayaman po, pakitaan mo po yan ng opportunity, sila pa po yung mas aggressive. Di ba? Sila pa po yung mas willing mamuhunan. Kaya mahirap alokin mo. May puhunan ba yan? Ay, ayoko, may puhunan. Mahirap yan. Diba? Samantalang yung mayaman, kahit malaki ang puhunan, basta alam nila, nakikita sila, ginagawan po nila ng paraan para po sila ay makasali or makapagsimula. Okay po? So tama po talaga. Maraming salamat po, Sir Bernie Somar. Okay po? So next po, rich people focus on opportunities. Poor people focus on obstacle. Diba po? So tinan niyo po yung mga mayayaman tao daw po, nakapokus yan sa opportunity. Samantalang yung mga mahihirap po, nakapokus agad sila doon sa negative. Halimbawa, inalang ko ng negosyo. Ay, pare, sali ka dito, networking, 1OP. Ang ganda ng produkto, ang daling ibenta, ang laki ng kita. Ang sagot agad, ay, food supplement, mahirap yan. Mas mabenta maintenance yan. Ay, 450, mahal yan. Diba? So, yun agad yung naiisip. Pag naiisip agad po, obstacle agad. Hindi pa sinisimulan, negative na po agad yung iniisip. Ay, hindi ako makakabenta niyan. Hindi ako magaling sa sales. Diba? Samantalang yung mayayaman po, alokin mo ng ganito, tinan niyo po. Ay, 450. Pag member ka, 200 lang, malaking kita. Sige nga, try ko yan. Pag effective sa akin, magbebenta talaga ako niyan. Diba? Ganyan yung mindset ng mga may kaya, ng mayayaman. Samantalang yung mahihirap po, hindi pa kasali, nahihirapan na, ulugi na. Yun yung matindi. Hindi pa namumuhunan, hindi pa nagsisimula. Ang iniisip agad, lugi na agad. Tama po ba? So, ganun po katindi yung mindset po. Okay? Next. Yan, may natutunan po ba kayo? Yeah. Are you learning? Yan, type nga po number 3. Yan, time check. Magpa 5 AM na. So, mabilis lang naman po ito. Dito abutin ng 2 hours. Okay po. So, rich mindset versus poor mindset. Rich people admire other. Diba? Rich and successful people, yung mga ina-admire nila or hinahangaan po nila. Samantalang yung poor people, diba? Jealous sa mga successful na tao. Naniniwala po ba kayo doon? Naiinggit
Di ba po? Samantalang yung mga mayayamang tao, na-inspire po sila dun sa mga mas mayayaman pa sa kanila. Okay po? So, rich people admire other. And dun po sila na humahanga dun sa mga tao na mas mayaman pa sa kanila. Para example, kami po. Ako na lang magdala ng... Halimbawa kami, hindi ko pa naman talaga masasabi na totally mayaman na kami kasi bakit po? Mas marami pa po yung mga tao, mas mayaman pa sa amin. Mas marami pa po tao na mas may pera pa. Example po ako, si Sir Gab, dihamak na mas malaki kita sa akin yan. Tama po ba? So dihamak po na mas maganda yung resulta niya sa akin. So hinahangaan ko po yun. Diyan po, samantalang yung iba po, yung mga poor people mindset po, naiingit sila. Ano po? So naiingit. So pag naiingit po yan, di ba sabi nga po yung tatlong I, yung inggit, inis, at saka init. Di ba po? So yun po. Dapat po hindi natin maramdaman yung ganun po na mainggit po tayo. Dapat po maging masaya tayo. Ano po? Doon sa success ng ibang tao. Kasi pag naramdaman po natin dyan inggit, maniwala po kayo sa akin, malayo po kayo sa success. Ano po? Kung gusto niyo pong i-attract yung sarili niyong success, dapat po wag kayo mainggit doon sa mga successful na tao. Dapat po gawin niyo po sila ng motivation, gawin niyo po sila ng inspiration para ma-attract niyo po yung sarili niyong success. Okay po? So maraming salamat po Ma'am Juliet Bertudes. Tama daw po. So rich people manage their money well. Samantalang yung poor people po mismanage their money well. Okay po? So tinan niyo po pansinin niyo, mga rich people, nakakita na po kayo ng mga mayayaman tao naghahanda ng sobra. Diba? Meron. Pero hindi po lahat. Ano po? Pero pag naghanda sila, ibig sabihin, kaya po nila. Okay po? Kaya po ng budget nila. Samantalang yung mga poor people mindset po, wala nang ang pera, nangungutang pa po, makapaghanda lang. Poor Filipino mindset. So, hindi ko po kinaiiyak kasi galing din po ako dyan. Kahit po ng panahon na empleyado ako, pag mag-birthday po ako ng anak, mag-birthday yung anak ko, binyag, alam niyo po, sinasanla ko pa ATM ko. Para lang po makapagpakain. Ano po? Ng mga bisita, ng mga kaibigan, kamag-anak. Minsan pupulaan ka pa. Masarap sana yung spaghetti ni Ronald, kaya lang kulang sa hotdog. Diba, imagine mo, nagsanla ka ng ATM, tapos nag-effort ka para makapaghanda, makapagpakain, tapos ipintasan lang po, pupulaan lang po yung inanda mo. Diba, sayang naman yung effort nyo. Alam nyo po, baliktad ako ngayon. Ngayon po, piling-piling mga okasyon lang po yung naghahanda ako. Hindi po katulad niyo yung power daw, sabi ni Jay Alvarez, sa mga power leader po natin at sa mga madalas natin na speaker dito po sa ating Gabay program. So, good morning bro, Jay Alvarez. So, yun po, singit ko lang po, isa sa mga tumulong sa akin para po dito sa ating PowerPoint presentation, si Coach Jay Alvarez. So, palakpakan po natin. Ano po, meron tayong emoji dyan na clap. Diba? So, yan. Grabe. Yan. So, balik ko po yung kwento. So, nung time na wala pa po akong pera, hindi pa po maraming pera namin, talagang ginagawan ko po ng paraan, makapaganda lang. Hindi ko din po alam kung anong dahilan. Kahit magkautang-utang, magkasala-sala ng ATM, makapagpakain lang. Ang malupit po nito, kinabukasan, wala, gipit na kami. Sardinas na, noodles na, tuyo na. Yung kinakain, galing ka sa handaan kahapon lang, halimbawa. Ngayon, ang ulam namin, ano na po, mga sardinas na dilata na. Diba? So, yun yung poor people mindset. Samantalang ngayon po, nung nagkaroon na, halimbawa po, birthday ng anak ko, alam mo yung ginagawa na lang po namin ngayon, kumakain na lang po kami kasama buong pamilya. Lumalabas na lang po kami, wala pa masyadong pagod, wala masyadong gastos. Kasi bakit po? Mas nababalyo na po namin ngayon yung pera na pinaghirapan. Hindi po kahit katulad dati, pera na hindi mo pa kinikita, ginagastos mo na. Ang tawag po dun utang. Samantala ngayon po, na nakahawa ka ng malaking pera, nagkaroon ka ng success, talagang iingatan mo po. Kasi bakit po? Alam nyo yung hirap bago nyo kinita. Ano po? So yun po yung naging mindset talaga namin ngayon. Naghahanda pa rin naman po, talaga mga special occasion na lang. Hindi na po katulad dati na bawat okasyon kailangan maganda. Kahit piyesta, pinangungutang mo pa. Di ba po? So yun po yung rich people
mindset versus poor people mindset. At relate po ako dyan. Ano po? Yan, next po. Rich people associate with positive and successful people. Okay po. Poor people associate with negative and unsuccessful people. Pansinin niyo po. Kung sino yung mga mayayaman, sila lagi yung magkakausap. Diba? Pansinin niyo po, yung mga business tycoon, kahit magkakaibang kumpanya po yan, nag-uusap-usap pa rin yung mga yan. Diba? May samahan pa rin po yung mga yan, inaalam nila ano ba yung magandang negosyo, ano ba yung kailangan natin pasukin na negosyo. Diba po? Samantalang yung poor people associate with negative and successful people. Kadalasan po yung mga tinatawag po na CCTV ng Pilipinas. Ang tawag po doon, mga marites. Pansinin niyo po, paglabas niyo ng bahay niyo, lalo na pag hindi masyado maganda yung environment mo. Pag silip po sa labas ng bahay, nakikita mo yung mga matatanda at yung iba mga bata pa, hindi pa nakakapag-toothbrush yun, nagkisismisa na po sa labas ng bahay. Sa labas ng barangay. Diba po? Experience ko din po yan kasi galing din po ako sa ganyang area na pag umaga makikita mo mga kapitbahay mo magkakaumpukan, may mga hawak na walis, di naman nagpawalis. May mga hawak na dustpan, di naman nagdadakot. Ano ginagawa? Nakasisik lang po yung walis doon sa kilikili, tapos yung kwentuhan po sila doon. Ano po? Ibang-iba po. Ano po? Dito po sa amin sa tinitira ko ngayon dito sa subdivision. Dito po, ang mga magkakapitbahay hindi magkakakilala. Wala ka dito makikita po nagchichismisan sa labas ng bahay. Ano po, mapera yung mga dayo po, yung mga nagtitinang itlog, nagtitinang gulay, yung mga dumadayo po, sila. May mga nagkukwentuhan, pero saglit lang po yun. Hindi katulad po doon. Magsisimula sila 5 AM, matatapos yata yung mga 8:00, walang nawalis. Wala po talaga nalinis, talagang nagchismisan lang po 3 oras. Di ba po, samantalang dito wala kang makikita nagchismisan. Nakakatuwa po. Ganito po pala yung pag yun nando ka sa magandang subdivision. Yung mga kapitbahay po, walang pakialaman. Hindi ka pupuntahan ng kapitbahay mo para maichismis na isa pang kapitbahay. Wala pong ganun. Di ba po? Ganun yung environment. Okay po. So, iba din po kasi malaking tulong din po yung environment na ginagalawan mo, nakaka-positive. Di ba po, nakikita mo yung kapitbahay mo, lalabas ng SUV, yung isa dadaan nakakotse. Di ba po? Samantalang doon sa dati po, makikita mo yung kapitbahay mo, nakasakay sa walis, wala bang ulam, joke lang po. Ano po? So yun po, next po. Rich people constantly learn and grow. Ano po? Poor people pretend that they already know. Ito po, pinakamatindi sa lahat. Di ba po? Yung mga mayayaman po, talagang willing po yan matutok pa. Ano po? Willing pa po yan. Para sa network po, kung sino pa yung mga top earner, kung sino pa po yung mga kumikita ng mga malalaki, sila pa po yung active sa training. Di ba po? Samantalang yung mga wala pang resulta, ano po, ang pakiramdam po nila alam na lahat. Ang tawag po dyan, acne. Alam ko na yan. Ay, ayoko naman din ng training. Si Sir Ronald Speaker, nakatenda ako dati dyan. Acne na po, alam ko na yan. Di ba? Wala pa pong resulta. Ang pakiramdam niya, alam niya na lahat. Di ba po? Ako na po magsasabi sa inyo, pag acne po, pag feeling mo, alam mo na lahat, wala pong mangyayari sa inyo. Ano po, kasi dapat po, kung gusto mong matuto, hindi ka pa successful, dapat mas eager ka na matuto. Di ba? Dapat po ganyan yung mindset natin. Lagi po tayong dapat willing na matuto at willing na mag-grow. Huwag po natin sabihin na alam ko na yan, alam ko na yan. Pag sinabi nyo lagi alam ko na yan. Okay po. So yan, 155 participants na po tayo. Okay. So are you learning? Type nga po number 3. Okay po. So yan na po yung ating rich mindset versus poor mindset. Okay po. So yan po yung ating second topic and pupunta na po tayo sa third. Okay po. And last topic po natin para ngayong training. Okay po. So ito na mo medyo mahaba ng konti. Top 10 secrets to success. Okay? So tips po ito. Ano po, mga sikreto para maging successful po tayo. Okay po, so the secret of success is stop wishing, start doing. Okay po, dapat daw po hindi tayo parang nananaginip lang ng gising. Ano po, dapat po, simulan na natin na may ginagawa po tayo. Okay po. So ano po yung mga yan? Yan. What do successful people
have in common. Ano daw po yung may pagkakapareho? O ito po. Yung pagkakapareho po ng mga naging successful na tao, they never give up. Okay po, gas-gas man po yan. Ano po, yung salitang tuloy-tuloy ka lang, pero isa po sa mga sekreto po talaga yan. Wag na wag ka lang hihinto. Wag na wag ka lang pong mag-give up. Wag na wag ka lang bibitaw. Okay po. Isa sa mga kwento po na lagi kong pinapanood, kahit ilang beses ko na napanood, yung kwento po ni Henry Ford. Okay po, alam niyo po si Henry Ford, kilala niyo po ba yun? So si Henry Ford po, siya po yung may-ari po ng Ford Motors. Diba? Yung Ford Fiesta, Ford Everest, Ford Mustang, Ford Raptor. So abilido po yun. Ano po, kaya po nabuo yung company na Ford. Abilido po yun ng isang bata na anak po ng magsasaka. Pero hindi naman sila sobrang hirap. Ano po, kasi meron talaga silang sakahan. Ano po, sarili naman po nila yung lupa nilang sinasaka. Si Henry Ford po ay panganay sa magkakapatid at inaasahan po na magmamana. Ano po, nung kanila pong sakahan. Ano po, siya po yung inaasahan ng pamilya, ng kanyang ama, na magmamana po noon. Yun nga lang po, si Henry Ford po, medyo ano po yan, matigas po ang ulo. At hindi po kasi yun yung pangarap niya. Ang pangarap niya po, mahilig po siya magkutingting, magkumpuni. Ano po, at nag-start po siya magkumpuni ng mga relo. Ano po, nung siya po ay 12 years old. At doon po nagsimula. Hanggang sa na-divert po siya, nagkaroon po siya ng interest sa mga makina. Okay po. So, ilang beses po na nag-attempt, lumayas, ano po, tapos hanggang sa nag-apply po ng trabaho, hanggang sa nakapagtayo ng sariling kumpanya, bumagsak, tapos lumipat ulit ng ibang kumpanya, nagtayo ulit, bumagsak ulit. Ano po, siya po yung isa sa mga example ng tao na talagang hindi po nag-give up. O ano po si Ford Motors ngayon? Isa po sa pinakakilala po na pinakamagaling gumawa ng sasakyan po sa buong mundo. Okay po, ano po yung sikreto niya? Hindi po siya nag-give up. Okay po? So next. Yan, top secret to success. Okay po, so number 1, dedication and hard work. Dedication and love of work po pala. Iba po yung hard work pa. So yung mahal dapat po natin yung ginagawa natin. So sabi po dito, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. So isa po sa mga sikreto talaga dito, kailangan mahalin po natin o mahal po natin yung ginagawa natin. Ano po, kasi kung halimbawa itong pag-opti, ginagawa nyo lang po ito para kumita, mababaw po yun. Ano po, dapat po merong mas malalim na dahilan kung bakit ito ginagawa. Dapat mahal nyo po ito, kaya nyo ginagawa. Kasi yung income po, susunod na lang po yan pag mahal nyo po yung inyong ginagawa. Maniwala po kayo sa akin. Yung income to follow na lang po. Dapat po, gawin nyo po ito with dedication, with passion. Dapat po mahal nyo po yung ginagawa nyo. Kasi pag mahal nyo po yung ginagawa nyo, hindi kayo mapapagod. So tama po, dapat po enjoy. Diba? Enjoy the process, trust the process. Maging masaya lang po kayo habang ginagawa nyo po ito. Kasi isa po yan sa magiging sikreto para magiging successful po kayo dito kay Opti. Pag masaya po kayo sa ginagawa nyo. Kasi pag masaya po kayo sa ginagawa nyo, hindi pa po kayo masyadong kumikita, hindi po kayo magkukwit. Ano po, unlike dun sa hindi ka na kumikita, hindi ka pa masaya, talagang dadating ang time talagang i-stop ka, magkukwit ka. Okay po, so number 2, willingness to learn. Okay po, so never stop learning because life never stop teaching. Okay po, so dapat po lagi tayong aggressive or lagi tayong willing po na matuto. Dapat lagi tayong merong mga bagong knowledge. Ano po kasi yung mga bagong knowledge po natin, ito po yung mga magiging dahilan para magkaroon tayo ng bagong skills. Okay po, so knowledge bago maging skills po. Kaya napakahalaga po na willing po tayo matuto. Ano po, para marami tayong kaalaman. Ano po, at syempre yan na po yung mag-i-improve ano po ng ating pong skills para po maging successful po tayo dito kay One. Okay po, so never stop learning. Ano po, kasi ang buhay po talagang hindi po yan tumitigil na turuan tayo. Ano po, diba, na mga learning po sa buhay. Okay, number 3, yan, accepting of failure. The more you fail, the closer you are to success.
Ano po, sabi nga po, failure is not the opposite of success. So ang failure po, part po ng success yan. Kaya dapat po, tanggap nyo, ano po, na meron po talagang failure sa ganito pong negosyo, sa ganitong ginagawa natin kay One of T. Tanggap nyo po dapat na meron failure. Alam nyo po kami, bago naging successful po kami dito, nag-fail na po kami ng paulit-ulit sa iba't ibang kumpanya pa. Ano po, at bago pa po nga mag-network, nag-fail ka na ng ilang beses sa buhay. Okay po, so dapat lang po tanggap nyo, ano po, na mayroon talagang failure. At dapat po, pag nag-fail kayo, wag kayo panghinaan. Okay po. So, yan. Next. Number 4. Yan. Ambition and self-belief. Okay po. So, big results require big ambition. Okay po. So, yun po. Sabi nga po dito, bago daw po magkaroon ng malaking resulta, dapat daw po magkaroon kayo ng malaking pangarap. Okay po. At saka syempre malaking paniniwala. Okay po, kasi may pangarap ka nga, hindi ka naman naniniwala. Diba po? So dapat po, maniwala ka doon sa pangarap mo. Ano po? Doon sa ambition mo. Ano ba yung ambition mo? Siyempre, mabagong buhay. At mabago yung buhay ng mga taong nagtiwala sa'yo at naniniwala sa'yo. So, dadating po yung resulta, ano po, pag ikaw po may ambition po at saka may paniniwala sa sarili. Okay po. So, number 1 po yan. Napakahalaga po yan. Maniwala po kayo na kaya nyo. Ano po, wag po kayo magkaroon ng tinatawag na self-limiting belief. Ano po, na hindi ko kaya, mahirap lang ako. Hindi ako magaling sa sales, hindi ako magaling makipag-usap. Po, dapat po, ang paniniwala mo magaling ka. Ano po, kasi pag naniniwala ka, yung paggaling po, or yung pag-enhance ng iyong skills, susunod na lang po yan. Ano po, at pag nag-enhance yung skills mo, pag gumaling ka, magkakaroon ka talaga ng magandang resulta. So, tama. So, Ma'am Juliet, ano po, tiwala daw po sa Diyos. So, tiwala sa Diyos, sa company, ano po, kay chairman, sa product natin, sa marketing plan, tiwala ka sa upline mo, tiwala ka sa downline mo, at syempre sa sarili mo. So, kailangan po yan. Mga topic natin sa NDO. Okay po, tama, always believe in yourself. Number 5, preparedness and attention to detail. So, preparedness is the key to success and victory. So, dapat daw po, lagi kang handa. Ano po, kasi pag handa ka, mas madali na po yung mga susunod. Okay po, unlike sa mga bagay na hindi mo pinaghahandaan. Ano po, preparedness and attention to detail. Okay po, so dapat po lagi kang ready. Okay po, so dapat lagi kang prepared. Parang ganito po yan, mga sundalo. Ano po, sa palagay niyo po, yung mga sundalo, pag sumapak po sa gera ng hindi nakapaganda, ano po, alam mo ano po mangyayari dyan sa mga yan? Siyempre, mamamatay po yung mga yan. Kasi bakit po, hindi pinaghandaan. Okay po, so dapat po ready, may tinaan ng training. Okay po, so yun isa sa mga sikreto. Walang pinakaya po yun sa mga sundalo, diba? So mahirapan kang lumaban. Baka mamaya putok pa lang po ng baril. Maihi ka na agad. Di ba? Pag wala kang dinaan ng training. So, preparedness and attention to detail. Okay po. So, next. Number 6. Yan, innovative thinking. So, those who do not think outside the box are easily contained. So, dapat daw po meron tayong innovative thinking. So, isa sa mga best example po dito is Nokia. Sino po dito nakakilala po sa Nokia? Type po number 1. Okay po. So, si Nokia po, early 2000, hindi pa masyadong uso ang cellphone. Ang kilalang brand po ng cellphone is Nokia. Tama po ba? So, Nokia 3210, Nokia 3310, Nokia 7210. Diba? Tapos dyan din nagsimula yung mga cellphone na may camera. So, si Nokia po, talagang pagdating po sa cellphone, o sa mobile phone po, number 1 si Nokia. Ano po naging problema ni Nokia? Hindi po siya nagkaroon ng innovative thinking, hindi po siya nag-innovate. Okay po. So ano nangyari po kay Nokia? Lumabas po yung mga Android. Ano po nangyari kay Nokia? Nawala po sa trend. Kasi bakit po? Hindi po nila tinanggap
or hindi po sila nag-innovate. Hindi po nila tinanggap yung pagbabago. Ano po nangyari kay Nokia? Nawala. Hanggang sa lumabas na po sina iPhone, mga Android, ito na po yung mga kilalang brand ng cellphone ngayon. Sino po si Nokia ngayon? Wala. Tama? So naiwan po sa market. Ganon din po tayo dito sa network. Dito kay Opti, kailangan mag-innovate tayo. So magkaroon tayo ng innovative thinking. Ano po? Kasi bakit po? Minsan maiiwan talaga tayo pag hindi po tayo nag-isip or nag-innovate. Ano po? Minsan po kasi lalo po ngayon, usong-uso na yun po yung online. Ano po? So hindi ko po sinasabi na itigil natin yung pag-offline natin kasi ako po since 2009 hanggang ngayon po offline marketing ginagawa ko. Pero kailangan din po talaga mag-innovate po tayo. Ito pong Zoom meeting, Zoom training, part po ito ng innovation ng technology. Ano po, imagine niyo po kung walang Zoom meeting, paano po tayo mag-training? Paano kung taga Visayas ka, Mindanao ka, yung mga top earner naman natin, mga Hall of Fame, ilang beses lang o bihira-bihira bumaba ng Mindanao or ng Visayas. Di ba? So, Zoom meeting, part po ito ng innovation, kaya napaka-swerte po natin, napaka-thankful natin, at maging thankful tayo meron mga ganitong technology. So, ganun din po sa selling, meron na po tayong tinatawag ngayon na online selling. So, pwede po tayong mag-adapt, pwede tayong mag-aral. Ano po, kasi kung gagawin po natin yung palaging traditional way ng pagbebenta, ng pagbabahay-bahay, medyo mas limited yung time, mas malaki yung expenses, at syempre, mas nakakapagod siyang gawin. Ano po? Pero, gaya po na sinasabi ko, pwede natin gawin pa rin yun. Pero, hindi po masama na mag-innovate po tayo. Ano po, na minsan naman po, pag-aralan natin makapagbenta online. Diba kasi meron na po dito mga, alam ko, may mga ilang opinions na ganyan na po yung ginagawa. Type nga po number 1, sino po dito yung nakakapagbenta online sa pamamagitan po ng ads or boosting or e-commerce. So, yun po. Kailangan natin pag-aralan, kailangan natin mag-adapt po. Ano po, wag po tayong, baka mga Nokia po tayo. Ano po, na hindi nag-adapt, hindi nag-innovate, naiiwan. Diba? Meron pa pong isang example, yung, tinan niyo po, yung dating, nawala. Nawala po ba? Wait lang. Nawala yata yung screen share. Tama ba? Nawala. Type nga po number 1. Nawala nga. Wait lang po, balik natin. Wait lang po wala yung slide natin. Nag-exit yung aking ang po tayo natapos. So dun sa okay, next. Patapos na po tayo. 7, 8, 9, 10. 4 na lang. Okay? So, number 7, responsible behavior. The good leader never abandons responsibility and blames subordinates for his own mistakes. Okay po, so ito, napakagandang topic po nito. Ano po? So, napaka-importante po natin dito sa ginagawa natin kay One of the dito sa network na maging responsible leader po tayo. Ano po? Kasi humahawak po tayo ng humahawak tayo ng team. So humahawak tayo ng grupo dito. So napaka-importante na nakikita nila sa atin na nagiging responsible leader po tayo. Kasi maniwala po kayo sa akin kung anong nakikita ng members mo, ng downlines mo sa'yo, yun din yung gagawin nila. Ganun kalaki yung impluwensya ng upline sa grupo, sa downline. Ano po, ngayon kung nakikita ng mga downline mo, wala kang plano, pa-easy-easy ka, ano magiging mindset nila? So, ganun din yung magiging mindset nila. So, napakahalaga po natin as upline, lalo po yung mga attendees dito na may hinahawakan na po malaking grupo. So, napakahalaga po. Tayo po yung role model, kaya dapat tayo po yung nangunguna sa mga activities po or sa mga plano para sa grupo. Diba sabi po dyan, the good leader never abandons responsibility. Okay po. And hindi po sinisisi yung mga downlines or yung kanya mga members po sa nangyayari po sa kanya. Ano po kasi minsan may mga ganan po kung pag negative yung nangyayari,
sinisisi sa ibang tao or sinisisi sa mga downline, sinisisi sa upline. Ano po, pero sabi ko nga po, ano mang mangyari sa'yo dito, ikaw yan. Diba? Ikaw yung may kasalanan yan. Maging successful ka dito, hindi kasalanan ng upline mo yan, hindi kasalanan ng downline mo yan. Kung naging successful ka dito, ikaw ang gumawa niyan sa buhay mo. Di ba po? Kasi minsan, yung mga downline, nagkapos na upline, maraming salamat kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging successful. Hindi po ako naniniwala sa ganun eh. Kasi ang pinaniniwalaan ko, kung naging successful ka man, hindi yan dahil sa upline mo. Si upline naging guide lang, naging tulong lang. Pero ikaw pa rin ang gumawa niyan. Kasi bakit? Si upline mo, may mga downline din naman yan na hindi naging successful. Diba? Hindi lahat naging successful. Bakit ikaw naging successful ka? Kasi nga, ginusto mo, naging successful ka kasi pinagtrabahuhan mo. Diba po? So kung hindi ka naman naging successful, wag mo din sisisihin yung upline mo o yung mga downline mo kung bakit hindi ka naging successful. Kasi bakit? Ikaw pa rin ang gumawa niyan. Ikaw pa rin ang may gusto niyan. Ikaw pa rin ang nag-isip niyan. Ikaw pa rin lahat yan. So ikaw yung may full responsibility kung ano yung mangyayari sa internet mo. Okay? Maging successful ka man o hindi ka maging successful, ikaw pa rin talaga ang kikilos. Tama? Kasi pag nagkakotse ka, di naman si upline magdadrive ng kotse mo, iyo naman yan. Pag nagkabahay ka, di naman si upline yung titira sa bahay mo. Tama po? So wag natin isisi sa upline. Ano po? Kung ano po yung mga nangyayari. Pag din po sa company, kasi ang company nandyan lang. Yan. So tayo pa rin po. Kung may mga changes man, may mga konting pagbabago, may konting adjustment, dapat matuto po tayo na maging responsible na upline o matuto tayo po yung mag-adjust sa mga nangyayari. Kasi kung halimbawa, papa-apekto ko sa nangyari, katulad sa nangyari sa atin sa company, tumaas yung package, naging 4988, tumaas yung SRP. Kung titingnan mo mabuti at magpo-focus ka sa solusyon, hindi naman talaga siya tumaas. Tama po ba? Kasi yung 4988, tumaas yung SRP, yun pa rin naman yung members price, so hindi siya tayong affected. Tama po ba? So ang affected dito, syempre consumer. Yung consumer naman, hindi naman yan alam yung off the juice, lalo kung first timer yan, hindi na alam yung price. Pwede bang alokin mo, pili ka ng off the juice, ang ganda po nito. Di ba? Magkano yan? 450 lang. Ay ma'am, huwag ka lang palang bumili kasi dati 350 lang ito. Sasabihin mo ba sa prospect yun? Syempre hindi mo naman sasabihin yun. Minsan nagpo-focus lang tayo dun sa parang kala natin negative, pero ang totoo positive pa rin. Diba? Kahit 4988 siya, maniwala kayo, madali pa rin magpapay. Diba? So part ng pagiging responsible upline, pagiging responsible po na leader, matututo po tayo mag-adjust doon sa mga nangyayari. Kasi hindi po natin hawak yan. Walang permanent sa mundo. Ang permanent lang po dito yung pagbabago. So kailangan maging, matuto tayo na i-adjust yung sarili natin at yung grupo natin. Okay po, so number 8, self-discipline. So discipline is doing what you need to be done even if you don't want to do it. Okay po, minsan kahit parang ayaw mo na, di ba po, kailangan mo pa rin gawin. Ang tawag po dyan, self-discipline. Di ba po? So, ano ba example dyan? Example, parang ganito. Kanina, galing kami ng Cainta, tsaka Pasig. So gumising ako kanina 5 a.m. So gising na ako 5 a.m. kanina kasi usapan namin 7 a.m. bibiyahe kami. Okay, paluwas na Manila. So 5 a.m. Okay, so syempre, minsan pakiramdam, successful ka na. Kung kikita ka na malaki, hindi mo naman na kailangan gawin masyado yung ganito. Pero kailangan mo parang gawin, ang tawag po doon self-discipline na yun. Ano po, tapos ito pa malupit. Nag-area kami doon maghapon. Tapos pagbalik namin dito, halos ating gabi na, ang malapit dito may Zoom meeting pa. 4 a.m. So kailangan kong gumising ng 3 a.m. kahit natulog na ako ng ating gabi. Di ba? Pero, kailangan kong gumising ng 4 a.m. Di ba? Minsan para may isip mo, kailangan ko bang gawin to? Naging successful naman ako, pinaghirapan ko na to ng 4 na taon. Di ba? Pwede ipagpahinga ko na, sarap kaya matulog ng alas 4 ng madaling araw. Alas 5, kasarapan po ito ng tulog. Di ba po? Pero, minsan kailangan mo talagang gawin pa rin. Sabi nga po, ang tawag dyan, self-discipline. Discipline is doing what you need to be done, even if you don't want to do it. Minsan kahit ayaw mo na, pero ginagawa mo pa rin. Bakit po? Kasi nga, minsan, parang gusto mo lang makatulong doon sa mga tao, makapag-inspire. Makapag-impart, makapag-empower doon sa mga bago, doon sa mga nagsisimula.
So, self-discipline. Ano po, at dapat, ayun yung isa sa maging attitude po natin. Ano po, na minsan parang kahit pagod ka na, hindi na kaya ng katawan mo, pero kaya pa naman ang isip mo. Ano po, so dapat yun yung mas manaig po. Dapat yun yung mas mangibabaw. Tama po ba? Agree po ba kayo? Type nga po number 1. Yan, si Ma'am Juliet Bertudes, active na active. Yan, si Ma'am Alin Paharon. Yan, Audrey Romulo. Yan, maraming salamat po sa mga nagpa-participate. Okay? So number 9, matatapos na po tayo, 2 na lang. Flexible and adjustable working hours. Every person has 24 hours but truly successful are capable working of any time. O, lumalabas? Bakit kaya? Wait lang po ha. Wala na naman. 2 na lang eh. Yan lumalabas. Lumalabas yung yung isang device. Wait lang po ha. Pares naman po tayo dito 24 hours a day. Naniniwala po ba kayo? Meron po ba dito binigyan lang ni Lord ng 16 hours sa isang araw? Meron po ba? Kasi napaka-unfair naman po ni Lord kung ikaw 16 hours, kami 24 hours. Diba? So lahat po tayo dito, meron tayo ditong 24 hours a day. Ano po kasi, minsan po, yun yung pinagkaiba ng mga unsuccessful people versus successful people. Ano po, yung po kasi mga successful people, nagagamit nila yung kanilang 24 hours na maganda. Ano, namamanage po yan. Yung iba nga po, meron pang tinatawag na 8-8-8 na program, 8 hours sleep, tapos 8 hours work, tapos 8 hours family. May mga ganun po. Ano po? So, yan, dapat po maging flexible tayo. Ano po, and adjustable po sa mga working hours natin. Okay, so, tinan niyo po, minsan kung sino pa yung mga successful people, sila pa yung 2 to 3 hours lang matulog. Naniniwala po pa kayo doon? Kung sino pa yung mga apply nyo na talagang humahataw, masisipag, sila yung mas kukunti yung tulog. Tapos kung sino naman yung mga hindi pa masyadong successful, sila yung mas mahaba din yung tulog. Ano po, kasi doon pa lang makikita mo na bakit successful yung ibang tao. Kasi nga po, mas marami yung oras na binibigay po nila doon sa ginagawa. Okay po? So, kailangan po maging flexible po tayo. Okay po, mag-adjust. Kung halimbawa, sinama ka ng apply mo sa hataw, inabot na kayo ng ating gabi. Tapos ang gusto mo i-apply, hanggang alas 7 lang ako, kailangan ko na makauwi. Diba? So, dapat po hindi ganoon. Dapat hanggat may kakausapin, hanggat nagsisimula ka pa lang, kung may kakausapin, patuloy-tuloy nyo po. Kasi dadating din naman ang time na mararamdaman nyo po yung time freedom. Ano po, na kahit hindi ka na masyado magpuyat, hindi ka na masyado magpagod, dire-diretso yung income mo. Yun naman po yung pangako ng network marketing. Yung tinatawag na time and financial freedom. So dadating yan, huwag ka lang maiinip. Ano po, kung hindi ka pa successful, huwag ka muna mag-time freedom. Sabi ng iba, pag daw naging successful ka na, you can declare everyday holiday. Diba? Pag successful ka na, pero kung hindi ka pa successful, wala mo nang holiday. Talagang hataw mo. Naalala ko dati, kahit birthday ng anak, diba? May okasyon, anniversary, talagang hataw, nasa malayong lugar ka. So, ganun po talaga. Okay po. So, dadating ang time, lahat ng okasyon, makatilan mo na. Diba po? Lahat ng birthday, lahat ng anniversary, lahat ng special occasion, present ka na. Diba po? So, kung hindi pa, grind muna, hataw po muna. Okay? Next. Last. Yan, number 10 po. Stay focused. You get what you focus on. So, focus on what you want. Okay po? So, stay focused. Isa lang po yan. And last, naiwan natin at sasabihin ang magandang topic po yan. Kailangan po, stay focused po tayo. Kung gusto po talaga natin na may mangyayari po sa atin dito, maging successful tayo dito, kay One of the, gusto natin mabagong buhay natin. So, stay focused po tayo. So, maniwala po kayo sa akin, pag kayo po ay focus, talaga magiging successful po kayo dito. So, yan, isa sa mga training po na hindi ko lagi nakakalimutan yan pag every time na meron tayong training, pag naimbitahan po tayo, yung tinatawag ko po na CCF. So, yung commitment, consistent, and yung pinakauli po natin topic, yung focus.
Ano po, kasi pag focus ka, nakatingin ka lang. Parang ganito po yan. Nakakita na po ba kayo nung kabayo na lumalaban ng karera? Di ba may taklob yung gilid niya? So nakapokus lang po yan sa racetrack, sa finish line. Hindi po niya nakikita yung mga distraction sa paligid. Ano po, ang goal lang po niya nung kabayo makarating po doon sa finish line. So dapat po, ganun po yung mindset natin katulad doon sa kabayo. Na-focus lang po tayo. Okay po, kasi marami pong temptation dyan sa labas. Di ba, maraming mga ibang company, naniligawan ka, papangakuan ka ng langit at lupa, pag lumipat ka dito, ganto-ganto, ganyan-ganyan. O di ba? Minsan po, malapit mo na makuha yung goal mo, na-defocus ka pa, may nakita ka pang iba. Tapos, nag-join ka or nag-start ka ulit, ang hirap po magsimula ulit. Maniwala po kayo sa akin. Ngayon, kung meron ka ng grupo dyan, meron ka ng grupo, may waiting ka na, di ba? Meron ka ng knowledge, maganda na yung company mo, stay focused. Di ba po, kailangan talagang napakatinding focus po dito. Minsan po dyan sumasablay yung iba. Ako po, na-experience ko na yan. Nakasagsagan po ng aking career sa network. Nagka-top earner ako, top 2, top 3. Di ba, kumikita na 6 digit per month. Hanggang sa nawala po ako sa focus, na-invite ako sa ibang company. Lumipat po ako hanggang sa bumagsak po lahat. Nawala po ang lahat na meron po ako. Pero hindi ko naman po, wala naman ako sinisisi. Siguro part po yun ng journey ko dito. Kaya nung napapunta po kay One of the, alam ko na po yung gagawin ko. So nung nandito po ako, 5 years straight na po. Wala po akong ibang ginagawang ibang company, wala ibang network, kundi One of the na lang po. So nag-stay na po ako talagang focus kay One of the. At sana po ganun din yung maging mindset nyo. Ano po, kasi napakahirap po na magsisimula ka ulit, mag-build ka ulit. Ako po tatanungin, babalik po ako sa pag-build ng network, ay ayoko na po. Ito na po yung pinakahuli. Ano po, kahit anong imbitasyon, kahit anong offer pa dyan, diba, kahit ipangakuan ka dyan ng milyon-milyon, never na po na mag-workout ako ng ibang company, kundi One of the. Diba po? So naniniwala pa rin po ako, One of the, tayo pa rin po isa sa mga magiging pinakamalaking networking company sa buong Pilipinas. Ano po, at makikilala po sa buong mundo. Ano po, kaya stay focused po tayo. Okay po? So, yun lang po. Ano po, so umabot po tayo ng mahigit 1.5 hour. Okay po? And maraming salamat po sa lahat ng umattend po ng ating training. Okay po? So, opo, ikakalat po natin yan, Coach. Maraming salamat po. So, yun lang po. At Ma'am Jessica, meron pa tayong kasunod?